Okay, let us pray first before you sit. Heavenly Father, I thank you for this evening. Bless, O Lord, the word that you have prepared in my heart. And make me, O Lord, use me only as a vessel of your word that will bring joy, peace, love, gentleness, goodness, faithfulness, kindness, self-control to each of every one of us, O Lord. The word that became flesh and dwell among us, Lord, we believe that after we heard your word, there is a miracle this evening. Thank you, Father God. At muli, itago mo ako sa likuran ng iyong krus, mahayag lamang ang mabuting balita. This we pray in Jesus' name. Amen. So, kumabay ka ng tatlong tao, sabihin mo, there is a miracle. If you believe. Ang ganda ng kanta natin, no? Kaya lang, may condition ng miracle pala. Sabihin mo sa katabi mo, may condition ng miracle. You need great faith. Amen? So, nung balikan natin itong binabasa natin, no? The centurion replied, Lord, I am not worthy to have you come under my roof. Great faith needs for you to be humble. Wala siyang nakita, no? Si Jesus Christ walang nakita sa Israel na humble during His time. Lahat ng mga nasa church, nasa synagogue, matataas ang ere. Amen? They don't go down, they don't bow down, lalo na yung mga nasa, anong tawag dito? May mga position. And one of these is the centurion. No? Isa siya sa mga may position during that time. Pero alam niya kung ano yung authority binigay sa kanya. Amen? Tanungin mo nga yung katabi mo, may authority ba binigay sa iyo ang Lord? Sige, yugyugin mo hanggat sa magising. Meron ba? Okay, let us check Matthew chapter 10, verse 17. Beginning verse 17. Sige. Okay, basahin natin. Verse 17. But beware of men, for they will deliver you up to the council and they scourge you. Wait. Luke, sorry. Matthew pa lang nabanggit ko. Sa Luke, chapter 10. Ayan. And the 70 return again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. Verse 18, kayo po. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Wow, nakita ni Jesus Christ si Satan parang bumagsak sa langit, ano? Kaya wag niyo sasabihin according sa taas. Baka mamaya bagsakan kayo ni Satanas, ano? Turo, sasabihin niyo bahala ang taas. Wag, sabihin niyo bahala si Jesus o bahala ang Diyos kong buhay. Huwag yung taas lang ng taas. Kasi dito, sabi niya, and he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Galing pa sa heaven, amen? Okay, verse 19. Behold, I give unto you, kaya sige, one to go. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall be any means hurt you. So, there is no weapon form that has form, no, will prosper against you according to Bible. Walang weapon na pwedeng gawin si Satanas sa mga anak ng Diyos. Amen? Sabihin mo, anak ako ng Diyos. Totoo ba? Therefore, meron kang kapangyarihan.
power and authority. Sabihin mo sa katabi mo, power and authority. Hindi pag tinaas ang kamay mo, may power. No? Pero totoo yun. Kapag tinaas mo ang kamay mo, may kapangyarihang bababa sa'yo. Amen? Kasi ang simbolo niyan, you are surrendering, you are humbling yourself. Balikan natin itong centurion na to. Amen? Sa Matthew chapter 8, no? Jesus said to him, I will come and heal him. Pero sabi ng centurion sa verse 8, but the centurion replied, Lord, I am not worthy. Kapag ganyan ang ugali ng isang tao, no, hindi ako karapat-dapat. Kahit centurion ako, kahit na centurion, hindi. Kahit na ang ranggo ko napakataas na para mang-api ako ng mga tao. No, Lord, hindi ako ganoon. Ganyan ka-humble ang hinahanap na faith ng Lord. Amen? Wala siyang nakita sa Israel. Actually, yung mga nasa church, pinagsisipa pa siya. Nasa synagogue siya, umalis ka. Kasi sinabi niya, the Spirit of the Lord is upon me. Yung binasa niya, namangha ang tao. Tingnan nga natin yung Luke 4:18, verse 20. Sa verse 20, no, sinabi niya, the Spirit of the Lord is upon me. Verse 20, and he closed the book and he gave again to the minister and sat down. And the eyes of all of them that were in the synagogue were fastened unto him. Nakatingin lahat sa kanya. Ano pa kaya gagawin ito? Binasa lang yung Isaiah chapter 61, 1-3, verse 21. And he began to say unto them, this day is the scripture fulfilled in your ears. The word of God, sinabi niya sa scripture, fulfilled na ang sinasabi ko sa inyo. Wala na kayong aantayin pa. Amen? Sabi mo sa katabi mo, wala ka ng word na inaantay pa. Dumating na sa iyo. Antayin mo miracle mo mamaya. Amen? Sabi rito, no? The scripture fulfilled in your ears. Wala nang Old Testament na inaantay nyo na darating pa ang Panginoon. Kasi yun ang inaantay ng mga namumuhay sa Old Testament. Darating ang tagapagligtas. Amen? Sa atin ngayon na sa New Testament living na tayo, may grace na, ang tagapagligtas dumating na, niligtas na tayo. Yan ang ilagay natin sa mind natin, niligtas na tayo. Sabihin mo sa katabi mo, naligtas ka na. Amen? Abangan mo na lang ang pagbabalik. Hindi ni MacArthur. Amen? Kasi wala nang gera na mangyayari pa sa buhay mo kapag ikaw ay anak ng Diyos at mananampalataya. Amen? Ano na mangyayari? Aba, glorious victory na pagbabalik ng Diyos. Yung mga wars, rumors of wars, famine, pestilence, yung mga earthquake in diverse places, lahat yan nangyayari sa paligid natin ngayon. Amen? Pero lahat yan nakasulat na. You don't need to worry about that. Mag-worry ka kung kapag dumating ang Panginoon, kasama ka. Yun lang. Tanungin mo nga yung katabi mo, sigurado ka bang makapapasama? Sige, yugin mo para magising uli. Sigurado ka bang makakasama? Ano sabi? 100% na pag-aralan ko sa PD 1.1. Amen. No one should left behind.
Kaya nga may Rhapsody of Realities para pag-aralan natin araw-araw ang salita ng Diyos. Hindi ang Rhapsody of Realities, kundi ang salita ng Diyos doon sa 1-year Bible reading plan at 2-year Bible reading plan. Yan po ang importante. Without word, there is no faith. Because faith cometh by hearing, and hearing, and hearing, and hearing, and hearing, and hearing. Huwag kayong magsawa. Kasi through hearing, may healing. Through hearing, meron kang faith na nade-develop sa'yo at doon nauunawaan mo ang pinagagawa sa'yo. Pero kung i-ignore mo ang mga word, then hearing ka lang ng hearing, sa korte ang bagsak mo. Maraming hearing doon. Amen? Baka dumating ka pa sa Senado. Gagawin ka ng batas. So, he began to say unto them, this day the scripture fulfilled into your ears. Sabi mo sa katabi mo, wala ka nang inaantay pang salita. Pakinggan mo na lang, araw-araw, unawain at isagawa. Kasi hindi ang memory verse ang may faith. Yung gumagawa ng verse. Amen? Hindi yung nagme-memory verse ka, no? The Lord is my shepherd, I shall not want. Pero marami kang hinihingi. He makes me lie down in the green pasture. Pero hindi ka mapakali sa isang company. Pag tinanong ka, what? Why did you left your previous company? I'm looking for greener pasture. Grabe naman kayo. Hindi kayo mapakali sa isang green pasture. Ano ba yung sinabi nyo? He makes me lay down in a green pasture. So pagtiwalaan nyo siya, He leads me besides quiet water, nando ng peace. He restored my soul. Kailangan yung soul mo araw-araw restored by the word of God. Ganyan si David. Even though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Why? Because you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Hindi niya iniilagan yung pamalo ng shepherd. Actually, gusto niya nga masaktan para siya matuto. Amen? Kasi kapag nawawala siya sa hulog o sa kanyang way, yung shepherd staff, kinakakaykay niya. Dito sa liig. Yun yung mga tupa. Ano? Yung ayaw, yung kambing, susuwagin yung shepherd. So kaya nga sabi ni David, the Lord is my shepherd. Psalm, 23. Okay? Even though I walk to the body of the shadow of death, I will fear no evil, for thy rod and thy staff, they comfort me. For you are with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Kasi kasama niya ang salita ng Diyos. Hindi niya naman makasama ang Diyos eh. Ang makakasama niyo lang ay salita ng Diyos. Amen. The Word that became flesh and dwell among us. Now, let's go back to our topic. The centurion replied, Lord, I am not worthy to have you come under my roof. Instead, just say the word and my servant will be healed. Yan din ang panalangin ko kanina. Lord, bigyan mo ko ng word para yung servant mo, hindi servant ko, yung servant mo na nanampalataya sa iyo ay ma-healed ngayong gabing ito. Sino rito ang servant ng Lord? Amen.
Si Mary, servant ng Lord, sabi niya, I am a servant of God. Let it be according to thy word. Kaya nagkaroon ng miracle tayo ngayon dahil yung tinanggap ni Maria, 2,000 taon na ang nakakaraan, pumasok sa katawan ng tao. The one and only beheld. John 1:14. Lagay mo. Full of grace and truth. Basahin nyo. Sige. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Sabihin mo, nakikita ko sa iyo ang glory. Pag malungkot, sabihin mo, wala kang glory. Amen. Kitang-kita sa mata ang glory ng mga taong may Kristo sa puso. Amen? Tingnan mo nga. Oh, wag yung yung physical na glory sa mata ang tingnan mo. Wala na yan. Nagilamos na yan. Patulog na nga eh. So, yung glory ng Lord na nakikita sa iyo, yun yung magpapasaya sa kaibigan at sa mga kamag-anak mong nalulungkot. Amen? Hindi yung malungkot na, paiyakin mo pa. May problema ako eh. Oo nga, sige. Mamblema ka. Hindi. No, bigyan mo naman ng solusyon ng problema. Ano ang solusyon? Word of God. Hindi naman lahat ng problema ng tao nadadaan sa pera. Amen? Amen? Pag malungkot yan, hindi yan, wala lang pera. Amen? Minsan ang tao malungkot. Wala lang siyang makausap. Wala lang mag-care sa kanya. Kaya yan malungkot. Amen? Pero hindi ko mo malungkot, bibigyan mo na ng pera. Amen? Pero kapag nakita niyo akong malungkot, ibig sabihin nun, wala akong kausap. No, binabawalan akong mag-cellphone. Amen. So, tandaan natin ito, no? Ang joy of the Lord is contagious, nakakahawa. Amen? Ang love of the Lord nakakahawa. Why? Because this is a fruit of the Holy Spirit. And what is that Holy Spirit? It is the word that came from God. Amen. So sabi rito ng centurion, no, he is very humble. Kasi sabi niya rito, meron akong mga tauhan, meron akong slave. Basahin nga natin. Sa verse 8, kayo magbasa. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou soldiers come under my roof, but speak the word only, and my servant shall be healed. Tandaan nyo, ang miracle mag-uumpisa kung kayo mag-humble. Oy, that's the truth. Kahit na posisyon nyo, kahit narating nyo, just be humble to the Lord. Lahat tayo may problema. Kasi nadaanan ko na lahat ng posisyon sa construction. No? Umabot din naman ako doon sa senior citizen. Amen. Gusto nyo, pakita ko ID ko. Umabot din naman tayo sa senior. Pero tandaan nyo ito, hindi yun ang magbibigay sa inyo ng victory. Amen? Be humble. Be humble lang. Sabi mo sa katabi mo, be humble. God opposes the proud, but give grace to the humble. Amen?
Kaya kapag humble ang tao, sabi ni Jesus Christ, wala pa akong nakitang ganitong faith sa Israel. Ibig sabihin, humbleness, nakikita ng Diyos, faith, great faith. Ako nyo? Ang una niyang tiningnan, yung great faith, sabi niya, halika, pupunta ako sa inyo. Pero sinabi ng centurion, wag na, hindi ako karapat-dapat. Sabihin mo lamang salita, gagaling ng aking servant. Ba? Sabi ni Jesus Christ, no? Anong explanation niya sa verse 9? For I too am a man under authority. Ngayon, tinanong ko kayo kanina, may authority ba kayo? Amen? God has given you an authority to trample down snakes and scorpions. Kaya nga sa 1 John 4:4, because you are a little children of God. Child of God tayo. Amen? Though Jesus Christ is the only begotten Son, He adopted us as a child of God because of Jesus Christ. 1 John 4:4. Ano sabi diyan? Basahin niyo nga ang inyong kung sino kayo sa paningin ng Lord. Ye Want to are go. Want to go. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. Greater is He who is inside you than the devil who is in this world. Amen. Kaya yung authority, yung power and authority sa binasa natin kanina in Luke chapter 10, no? Verse 19, He has given the disciple an authority to trample down snakes and scorpions. Dito, ang authority binigay lang sa mga disciples niya, di ba? 70 disciples yan in verse 1. Makikita natin. Pero sa Mark chapter 16, verse 16, pakilagay mo nga yung Mark 16:16. Kanino na binigay yan? Okay, basahin niyo. 1 to go. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. 17. And And this sign shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. 18. Sige, hanggang 19 mo na. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. So then, after the Lord had spoken unto them, He was received up into heaven and sat on the right hand of God. So, where is Jesus now? In the right hand of God. In heaven. Hindi na siya voice ngayon. Hindi na siya word ngayon. Siya ay in the right hand of the Father in order for Him to do what we asked. Ikaw na ngayon ang voice. Amen? Sabi sa katabi mo, ikaw na ngayon ang word. Whatever you say, He will do it. John 14:14. Ask anything in my name, I will do it. O, sino na ngayon ang Diyos? Hindi ba ikaw na? Kasi life and death is in the power of your tongue. Sabi ng Bible. And the abundance of your heart, your mouth will speak. Kaya ibe-break natin ang mindsetting natin na hindi mo kaya. Totoong hindi mo kaya. Pero by your heart, kayang gawin ng Diyos. Sino rito gustong mag-isip
nang hindi niya kaya at pinagkatiwala niya lahat sa Diyos. Kaya yung taas ng kamay mo, sinusurrender mo. Kapag may nag-hold up sa'yo, binibigay mo lahat. Taas ang kamay. Bibigay mo lahat. Amen? Kahit hindi mo alam kung ano nakatutok sa'yo. Ang hindi mo nakikita at pinaniwalaan mo, yun ang mangyayari sa'yo. Sinabi ng devil, taas ang kamay. Ibigay mo lahat, pati password mo. Pati ako bahala sa'yo. Naniwala ka sa word ng demonyo, ayun. Ubos lahat ng nasa bangko mo. Pati utang, kinuha pa ng swindler. Anong tawag doon? Scammer. Amen. But the Lord will not going to scam you. Amen? Only believe. Tingnan nga natin yung isang centurion. Okay? Sa Mark chapter 5, verse 21, when Jesus had crossed again in a boat to the other side, a large crowd gathered around him, and he was by the sea. Then one of the synagogue ruler named Jairus came up, and when he saw Jesus, he fell at his feet. See? Jairus is also a centurion. Ano ginawa niya? He humbled himself. He fell at his feet. He asked him urgently, my little daughter is near death. Come and lay your hands on her so that she may be healed and live. Jesus went with him, and a large crowd followed and pressed around him. Now let's see verse 35. While he was still speaking, people came from the synagogue rulers, saying, your daughter has died. Why trouble the teacher any longer? Namatay na yung daughter niya. But Jesus, paying no attention to what was said, told the synagogue ruler, do not be afraid. Sabi mo sa katabi mo, do not be afraid. Just believe. Namatay ba ang pangarap mo? Do not be afraid. Mangarap ka uli. Amen? May namatay ba na pusa o alaga mo? Do not be afraid. Kung yan ang nagtatanggol sa iyo at tumatahol kapag may tao, do not be afraid. May nawala ba sa iyo? Do not be afraid. Only believe. Yan ang salita ng ating Panginoon. Basahin nyo nga. Want to go? As soon as Jesus heard the word that was spoken, he said to the ruler of the synagogue, do not be afraid, only believe. Only believe. Kasi aside from humbling yourself, you need to believe. Number 2, believe. To see the great faith. Kasi believe is the faith that we needed. Not to see is to believe. Believe first. Then you will see. Ganyan ang faith na gusto ng Lord. Great faith is to believe first before you see. Because the definition in Hebrews 11:1 about faith, faith is the substance of the things we hope for and the evidence of the things we do not see. Kaya yung hindi mo nakikita, yung mga nakikita ng paligid mo, nako, patay na ang daga sa amin. Hindi mo nakikita, ang dami pa pala sa sulok. Wala kang faith, sabi patay na mga daga. Tandaan nyo, kapag may narinig kang salita ng Diyos,
na pinatay na sa utak mo, huwag mo nang paniwalaan ang nakaraan. What you see, what you hear, what you feel, all those things are lies anymore. Sorry. Kasinungalingan na lahat yan. Ang katotohanan, yung future mong hindi pa nangyayari sa iyo. Amen. Yan ang katotohanan. Darating si Jesus. Hindi pa nangyayari yan. Darating uli si Jesus. Paniwalaan mo. And your name was written in the book of life. Hindi mo pa nakikita yung book of life. Paniwalaan mo na. Sabi mo sa katabi mo, paniwalaan mo na. Ikaw ay anak ng Diyos. Hindi ka anak ni Topacio. Hindi ka anak ni Maria. Kung sino man ang pangalan ng tatay mo, ang totoong nagmamay-ari sa iyo ngayon, walang iba kundi si Jesus. Amen? Sapagkat tinanggap mo siya bilang isang Diyos at sariling tagapagligtas, therefore ligtas ka. Huwag mo nang intindihin yung nagsasabing, paano yun? Basta alam mo, ligtas ka na. Amen? Jesus is with you. It is not the religion that will going to save you. Baka mapahamak ka pa sa mga relihiyon. At nanahimik ang kongregasyon. Amen. Kasi hindi sa pagsama sa religion, ikaw gagaling. Ang kagalingan, sabi sa Isaiah chapter 53 verse 5, by the stripe of Jesus Christ we are healed. Tingnan nga natin Isaiah 53 verse 5. Okay, basahin nyo. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Chastisement of our peace, yung kapayapaan na hinahanap mo, the peace that passeth through all understanding is upon him. And by his stripe, we are healed. Ilan yung stripe ni Jesus Christ sa likod? How many numbers? Ganon ang grouping ng mga sakit. Kasama na sa grouping na yan ang HIV, COVID-19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Lahat pa ng mga COVID na hindi pa na-discover, kasama na yan sa stripe ni Jesus Christ. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang matakot. Just praise the Lord. So, anong kailangan natin? Pangalawa, believe. Yung faith, great faith, yung pinaniwalaan mo at nilakaran mo, sinamahan mo. Sinabi sa iyo ng tatay mo, anak, bili mo ko ng sigarilyo doon sa kapitbahay natin. Bata ka, susunod ka lang, di ba? Kahit padabog ka pa. Yung mga binatilyo, pag inutusan ng tatay, no, bili mo ko ng sigarilyo, nagmamadali pa. 12 anyos ako noon, pag pinabibili ko ng sigarilyo ng tatay ko, no? Marlboro. Nagmamadali pa ako. Bakit? Pinasisindihan na rin eh. Sindihan mo na rin. Aba, Eddie, sarap naman. Pagdating sa kanya, kalahati na. Bakit kalahati na to? Baka po mamatay. Hinitit ko ng hinitit. So, masaya kayo doon, ano? Truth, ano? At mabuti na lang at nahuli tayo ng Lord. Hindi tayo pinabayaan na maging bisyo yung sigarilyo. Kahit yung alak. No?
Tuwan-tuwa tatay ko kapag umiinom ako ng beer. Oh, siguro mga 7 years old pa lang ako noon. Tuwan-tuwa. Niyayabang niya sa mga kainuman. Ang anak ko to talagang barako. Ang nanay ko naman galit na galit. Namumula na ako eh. So, yan lang ang mga nakaraan. Pero tandaan nyo ito, huwag tayong maniwala sa nakaraan. Amen? Kasi binulag tayo ng lipunan. Yan yung mga nakita natin, narinig natin, at kala natin tama. Kasi yung mga tatay natin, yung mga magulang natin, kala nila yun ang tama. Parang tama pero mali. At meron namang mga mali na iniisip nila pero hindi tama. Akala nila yung mabait, yung tahimik na no, yun ay mabubuting tao. At totoo naman pag mga matatalino. Amen. Kaya lang meron din talaga na depende sa environment. So sinabi ni Jesus Christ dito nung makita niya yung crowd, nag-iiyakan. Tingnan natin. They came to the house, verse 38. Sa Mark tayo, Mark 5. They came to the house of the synagogue ruler. Sige, basahin niyo. Want to go? Then he came to the house of the ruler of the synagogue and saw a tumult and those who wept and wailed loudly. Nag-iiyakan na. Iba na yung atmosphere, ano? Verse 39. When he came in, he said to them, "Why make this commotion and weep? The child is not dead, but sleeping." Then verse 40. And they ridiculed him, but when he had put them all outside, he took the father and the mother of the child and those who were with him and entered where the child was lying. Tandaan nyo ito. Number 3, walang dasama ang Panginoong Yesus sa miracle na gagawin niya kapag may duda. Nagdududa ang tao. Pag nakita niya may pagdududa ka, hindi ka kasama. Makikita mo miracle, no, ayokong pakita sa iyo. Pinagtatawanan eh. No? And they began making fun of him. But he put them all outside. And he took only the child's father, mother, and his own companion and went into the room where the child was. Kaya sinabihin niya agad ang synagogue ruler, only believe. Number 3, bakit? Alam niya yung mga makikita niya, dadatnan niyang tao doon sa tahanan ng synagogue ruler, mga hindi nananampalataya. Amen? May duda. Ayaw niya ng may Thomas spirit. Sabihin mo sa katabi mo, wala kang Thomas spirit. Sino yung Thomas? Siya yung doubtful. Disciple ni Jesus Christ, maduda. Amen? Sabihin mo, wala dito nun. Kasi kapag may duda ka, hindi ka isasama ng Lord sa miracle niya. Then verse 41, ito na. Gently taking the child by the hand, he said to her, Talitha Kumi, meaning, translated, little girl, I said to you, arise. So, lahat ng mga namatay na pangarap mo, sinasabi sa iyo ngayon ng Panginoon, Talitha Kumi, arise. Hindi arise. Tayo ay tumayo na. Amen? Talitha Kumi means arise. The girl got